Matatawag po ba nating sinungaling si Harry Roque, mga kababayan, kung hindi po matuloy yung sinasabi niya? Ang sinasabi po kasi dito ni Harry Roque, babasahin ko po sa inyo. Ayan po, ibinahagi pa niya sa kanyang page. Sinabi ni Attorney Harry Roque na may plano ang Marcos administration na magdeklara ng martial law para pigilan ang malawakang kilos protesta sa Enero 13 na kumukontra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan po yung sabi ni Harry Roque. Magdideklara daw po ng martial law ang Pangulong Bongbong Marcos para pigilan ang peace rally ng INC. So, uulitin ko po yung tanong ko sa inyo, mga kababayan, maaari po ba nating tawaging sinungaling si Harry Roque kapag hindi nagkatotoo yung sinabi niya? Honestly, hindi ko po alam kung saan kinukuha ni Harry Roque yung mga impormasyon na yan, yung intel na yan, ano? Pero sa tingin ko po ay umpisa pa lang ng sinabi niya, sablay na po siya. Kasi bakit po kakailanganin na pigilan ng Pangulong Marcos Jr. ang rally ng INC? Ito po ay for peace, no? At kung sinasabi ni Harry Roque na magrarally daw po ang INC para pigilan ang impeachment ni VP Sara, ganoon din naman ang stand ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba nga sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, wag nang ituloy ang impeachment dahil, if I'm not mistaken, yung term na ginamit niya is unimportant, no? Kahit si PBBM, sinabi niya, wala pang nagpa-file ng impeachment noon. Noong wala pang nagpa-file ng impeachment, sinabi na niya, wag nang ituloy ang impeachment dahil nga po, again, ang naalala kong term ay unimportant, no? And may iba pa siyang sinabi. Pero siya, ang stand niya, wag nang ituloy yung impeachment, no? So, kung sinasabi ni Harry Roque na magdideklara daw po ng martial law si PBBM para pigilan ang rally po, peace rally ng INC, na di umano, sinasabi niya na kontra sa impeachment ni VP Sara, bakit pipigilan ni PBBM yun? Ganun din naman ang stand niya. Hindi po ba, mga kababayan? So, para po sa akin, sablay na sablay si Harry Roque dyan. At sa tingin ko, haka-haka lang niya yan. Ano? Again, hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng intel or ng impormasyon. Pero, para po sa akin, yan po yung kalokohan. Parang, sa tingin ko, gusto lang po ng kampo nila Harry Roque. Kaya nila sinasabi yan na ma-turn off, no? Or siguro para magalit ang INC sa Pangulong Bongbong Marcos. Para ma-turn off, ma-disappoint, or magalit ang mga miyembro ng INC kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi, akalain mo, sasabihin niya na magdedeklara ng martial law ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para pigilan ang peace rally ng INC? Di, natural, madi-disappoint or maaring magalit pa ang mga miyembro ng INC sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. kapag pinaniwalaan nila ito. So sa tingin ko, wala silang pakialam kung totoo or hindi yung sinasabi nila. Ang importante, may mapaniwala sila at ma-disappoint or magalit na naman ang mga tao sa Pangulo. Uulitin ko, ang sinasabi ni Harry Roque against po sa impeachment ni VP Sara yung rally ng INC. Pero sa narinig ko po sa INC, wala po silang sinasabing ganon. Ang sinasabi po nila, peace rally. Rally para sa kapayapaan. Ang koda nga po ng kampo ng mga DDS ay rally daw po para labanan ng injustice sa administrasyong ito. Which is wala namang sinasabing gano'n ng INC. Ang sinasabi po nila paulit-ulit, peace rally. So kung sinasabi nito nila Harry Roque ay para nga po i-oppose yung impeachment ni VP Sara kaya po magra-rally ang INC, sablay na sablay pa rin. Hindi magdedeklara ng martial law ang Pangulong Bongbong Marcos dahil kapareho po para sila ng stand ng INC. Yun naman yung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ba, mga kababayan? Tsaka bakit pa niya kakailanganing magdeklara ng martial law para lang pigilan ang peace rally na iyon? Kung pwede naman po niyang utusan ng NPDC na huwag aprobahan ang request na permit ng INC para makapag-rally ito sa Quirino Grandstand. Bakit dito Quirino Grandstand ang sinasabi? Yung mga taga-INC ang sinasabi, Liwasang Bonifacio. Ba't dito sa Inquirer, Quirino Grandstand? Anyway, bakit pa kakailanganing magdeklara ng martial law kung pwede namang utusan ng Pangulong NPDC na wag aprobahan ang request ng INC na mag-conduct ng peace rally? Hindi po ba, mga kababayan? So, hindi nagme-make sense yung sinasabi ni Harry Roque. Sa katunayan nga po, inaprobahan pa ng MPDC. Ayan nakalagay dyan. MPDC approves INC request to conduct peace rally. Inaprobahan pa ng MPDC ang request ng INC na makapag-conduct sila ng peace rally.
So bakit pa kakailanganin ng Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng martial law? So anong pinagsasabi nito ni Harry Roque, mga kababayan? So balik po tayo dun sa tanong ko, matatawag po ba natin kasinungalingan yung sinabi ni Harry Roque kapag hindi natuloy ang sinasabi niyang pagdedeklara ni PBBM ng martial law after po ng January 13, after po matapos ang peace rally? Sa ngayon, sa tingin ko, pwede na natin sabihin yun kasi unang-una, ayun na po, naaprubahan na ng NPDC. Hindi po ba, mga kababayan? No? So kayo po ang humusga, kayo na po ang humusga kung maniniwala kayo sa taong ito. No? Ilagay nyo lang po sa comment section below ang inyo pong reaksyon patungkol sa sinabi ni Harry Roque. Bago ko po tapusin ang video na ito, gusto ko po kayong bigyan ng good news, mga kababayan. Ito po, kumita po ang ating tourism industry. Sabi dito, Philippine tourism revenue hit new high of 760.5 billion pesos. O ayan, tumaas po ang kita ng turismo ng Pilipinas. Good news yan, mga kababayan. Alam nyo, binabahagi ko po yan sa inyo para hindi lamang puro ganitong balita nila Harry Roque, naririnig po natin, ano? So, tumaas po ang turismo, ang kinita ng turismo ng bansa natin. At sana po ako po yung nakikiusap bilang Pilipino sa mga kapwa ko Pilipino, bago po tayo mga ibang bansa at pumunta sa tourist destinations ng ibang bansa, no? Bago po natin sila tulungan kumita, unahin po muna sana natin na puntahan ang mga tourist destinations ng ating bansang Pilipinas. Dahil kapag ginawa po natin yon, makakatulong po tayo para lumago ang turismo ng bansa natin, makilala po tayo sa buong mundo, at matulungan po ang mga lokal na negosyo sa ating bansa, no? Sa mga destinations na pupuntahan natin, yung mga tourist guide at saka yung mga empleyado ng mga hotel na pupuntahan natin or mga tourist destinations na pupuntahan natin, makakatulong po tayo sa kanila para magkaroon po sila ng trabaho. So, maaari nating matulungan ng bansa natin na maitaas ang employment rate, no? Yung bilang ng mga nakakapagtrabahong Pilipino. At maaari din po nating matulungan ang ekonomiya ng bansa dahil nakakatulong po tayo kapag po tayo gumagastos sa mga tourist destinations na pinupuntahan natin dito sa bansa natin. Kapag po ginamit natin ng pera doon at gumastos tayo, napapalago po natin ang mga small businesses or mga businesses sa mga pinupuntahan natin. Nakakatulong po tayo sa bansa natin. Ano? Kaya nakakatuwa po yung balitang yan dahil tumaas po ang kita ng ating turismo. So again, sa mga may kaya dyan at mga may kakayahang mag-travel, no? Bago po natin unahin or bago tayo mag-travel sa ibang bansa, unahin po muna natin puntahan ang mga tourist destinations sa bansa natin. Unahin po natin paunlarin at tulungang umunlad ang ating mga kababayan, ang ating turismo dito sa bansa natin bago ang ibang bansa, no? Unahin po nating mahalin at tulungan ang ating bansa at ang ating kapwa Pilipino. So, maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung makapag-comment kayo at malike niyo po ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.